palalim at lalo pang lumalalim po ang hukay. Oo, para po dito sa mga DDS. At alam nyo mga kababayan, mas lalo pa po itong mas lalo po silang malilibing ngayon dahil po dito sa itong bagong pangyayari kung saan ito pong si yung pinagmamalaki nila na si Gutesa, pinagmamalaki po ito ni Senator Marcoleta eh. Oo, at ito nga po, matapos nga pong bumawi o kaya mag-recant ng kanyang sinumpaang salaysay itong si Gutesa, aba, lalo pong lulubog ang mga DDS, mga kababayan ko. At alam niyo po ba na kahit po itong si Senator Ping Lacson ay naniniwala po. Oo, naniniwala po. At naniniwala siyang questionably daw po ang integridad nitong mga tao na nag-aangking lumalaban para sa mga Pilipino. Oo, lumalaban para sa mga Pilipino at sa katotohanan daw, kagaya po nitong si Marcoleta at saka si Defensor. Matindi ha. Kung talagang malinis ang kanilang intensyon, bakit sila humantong? Oo, bakit sila humantong sa rehas kung talagang malinis ang kanilang kalooban, wala silang ginawang mali, bakit ngayon nakakulong sila mga kababayan? Kasi nga po ang kanilang mga akusasyon na ginagamit po ang mga dating bodyguard po ni Saldico. Oo, ginagamit po nila ang mga dating bodyguard ni Saldico. Napakaraming individual po ang kanilang mga pinangalanan, mga kababayan. Oo, napakarami pong pangalan ang kanilang idinawit dito sa sinasabi po nilang mga mali-maletang kwarta. Mga tumanggap daw ng mali-maletang, grabe ang daming pera talaga pinag-uusapan nila rito. Pero lumalabas po mga kababayan na sila mismo po ay may mga ginawang kasalanan. Oo, itong si Defensor at saka si Marcoleta. Kaya sa palagay ko, itong dalawa na ito ay ginamit lamang itong mga akusasyon na ito para mapagtakpan ng kanilang mga personal na interes at galawan. Kaya imbes na ikangay, lumabas po ang katotohanan po, nangibabaw po ang sariling interes. Oo, nangibabaw ang sariling interes at kasinungalingan ng mga ito. Hoy, sinungaling! Unang bumawi po ng salaysay, ito pong kung matatandaan natin, tatlong bodyguard yata yun yung tatlong bumawi. Yung bodyguard. At kasunod nga nito, pumutok ang balita kahapon na itong si Gutesa ay nag-recant na rin. Oo, bumawi na rin ng kanyang sinumpahang salaysay. Kung saan, ito pong si Gutesa kasi mga kababayan, ang kauna-unahang personalidad na nagdawit o kaya nagpangalan dito po kay dating House Speaker Martin Romualdez na umano'y diniliberan niya ng mali-maletang pera. At ang tawag pa nga niya dito basura. Oo, yan ang tawag niya dun sa maleta ng pera, basura. At ito nga po, sa kanyang bagong pasabog, ayun, ginuso niya itong si Marcoleta at saka si Defensor. Oo, sila daw ang nasa likod nitong ginawa niya. Ginawa niya na pagtestigo daw po sa Senado. So, ano po nangyari doon sa sinabi ni Marcoleta noon? Kasi kung matatandaan natin mga kababayan, ang sinabi ni Marcoleta noon, itong sinabi niya ay basahin nga natin. Ito po ang sinabi ni Marcoleta noon. Tignan mo lang si Orly Gutesa. Oh, yan. Sa aking palagay ay isa siyang mabuting tao sapagkat nakita ko sa kanya ang paninindigan niya. Orly Gutesa is very credible. Oh, ano na ngayon? Ano nangyari? Senator Marcoleta, ano po nangyari doon sa credible witness mo? Paano na? Oh, paano na yan? Wala na? Mukhang nasira ang script ninyo ni Defensor sila. Oo, nasira yata yung script ninyong dalawa ni Defensor. Kasi mga kababayan, ang lagi pong pinagsisigawan nitong si Marcoleta at saka itong si Defensor, ano po, sila lang daw ang lumalaban para sa katotohanan, laban sa korupsyon, laban sa flood control, at ang pinaglalaban daw po ay kapakanan ng taong bayan. Pero anong nangyari? Bakit sila ngayon ang nakakulong? Bakit sila ngayon na may kasong korupsyon? Kasong walang piyansa Plunder. Grabe.
Mga kababayan, ito ay patunay lamang na ang talagang mahirap. Mahirap talaga makipaglaban kung ang kasinungalingan ang iyong pagtatakpan, di po ba? At ngayon mga kababayan, matindi itong pinagdadaanan ngayon. Oo, parang ika ngay mga dumaan po sa sa karsadang lubak-lubak itong mga DDS na ito. Ngayon kanya-kanya na ngayong kanya-kanyang paraan para bumalanse. Oo, mahirap bumalanse pagka lubak-lubak ang karsada 'Di ba? Lalong-lalo na kung nakamotor ka. Oh, ito ngayon. Yan ngayon ang sitwasyon nitong mga DDS. Oo, kanya-kanyang balanse na sila. Halos lahat po sila parang sinisingil na. Di ba? Isipin po ninyo, itong si Robin Padilla, tulad din kay Peter Cayetano yan, posible pong dawit doon sa pagpatakas kay Bato. At mga kaalyado ni Duterte, ganun din. Mga kaalyado po ni Duterte, dawit po sa flood control scandal. Si Sara, si Sara Duterte mismo, posibleng conviction at disqualifikasyon. Ang naghihintay sa kanya doon po sa ginagawa pong impeachment trial dyan po sa Senado. At ito pa ang isang masaklap, mga kababayan ko. SMNI, SMNI po, tinanggalan ng prangkisa dahil po sa umano'y pagpapakalat ng mga maling informasyon. Sa madaling sabi, fake news. Yari. Paano na yung mga banateros dyan? Ganun din itong si Lauren Lauren Ligarda at saka yung anak niyang si Leandro Leviste, nasa ibang bansa. Si Lauren po ay nagpapagamot daw yata. At ito namang si Leandro, hindi po natin alam kung anong ginagawa doon. At maging itong si Alan Peter Cayetano at ang kanyang kapatid na si Pia, nahalungkat na din ang kanilang mga questionable mga proyekto sa Taguig. At hanggang sa kasalukuyan, pinaiimbestigahan na po. Alam ko, ombudsman na yata mismo ang nag-iimbestiga ngayon dyan dahil ipinasa na po ni Senator Ping Lacson yung mga kanyang mga nakalap na mga ebidensya dyan sa Taguig. At ito nga, si Orly Gutesa, bumawi at yun, nginuso si Marcoleta at saka si Defensor na sila daw po ang may utak nitong mga mali-maletang pera na hindi naman po pinapaniwalaan. Kahit nung una pa man din mga kababayan, hindi po. Marami pong hindi naniniwala dyan. Kaya po sa mga kaganapan ngayon at mga nangyayari ngayon, mga kababayan, wala na. Wala na nga po. Wala nang duda. Mahihirapan ng bumangon. Mahihirapan ng bumangon itong mga alangya. Alangya, hindi po, alangya, habi ko, alangya. Okay? Oo. Yan ang malaki kasing pagkakamali nila, mga kababayan. Hindi dahil mabait, mabait magsalita at kalmado ang isang tao, weak na. Hindi po ganon. At dahil ba mabait ang Pangulo? Madali nang pasunurin, madali nang bulahin, madaling pabagsakin. Nagkakamali sila mga kababayan. Si PBBM po ay imahe po ng isang magaling at matatag na leader. At para sa akin, hindi po kasi pagmumura at pagpapakita ng physical na tapang ang batayan para sabihing strong leader ang isang Pangulo.